yan? Kung hindi pa ako na-aksidente, hindi mo gagawin to. Tingnan mo nga naman, oh. Kailangan pa mangyari to bago ka maging pirmi dyan sa tabi ko. Alam mo, parang panaginip lang ang lahat ng ito sa akin. Kasama tayo, masaya, inaalagaan mo ako. Parang wala nang ibang tao sa mundo. Para bang napakahalaga ko sa'yo. Masarap pala magkasakit kapag ikaw yung nag-aalaga. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dapat sila nagpapagaling mo. Magpapagaling lang ako kung may papangako mo sa akin na kahit na makalis na ako dito sa ospital, eh, hindi mo ako iiwan. Hindi man lang nakinig si Ate Olivia sa paliwanag ko. Hindi ko nga nasabi na muntik na tayo mapahamak kagabi eh. Galit na galit siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang paghihigpit niya sa akin eh. Anong gagawin ko? Baka bumalik ako sa dati kong anyo. May naiwang marka. Huwag mong intindihin yung trabaho, boss. Wala nang problema sa mga projects natin. Tsaka isa pa, marami na rin nag-reply sa ad natin na nangangailangan tayo ng sekretary. Schedule mo na lang yung interviews, Mark, kapag nakalabas na ako dito sa ospital. Ay, teka Mark, total may kasama si Efren ngayon. Uy, pwede yung favor muna kasi kailangan kong umalis. Punta ako sa nurse station. Okay lang ba sumama muna si Efren? Sige, Efren, sandali lang, ha? Sige. Akala ko mawawala na ako ng employer. Isipin mo, mag-a-apply na naman ako sa ibang studio. Mawawala na ako ng gana eh. Bola ka pa. Kailangan mo ba ng increase? Hindi, sir, ha? Talagang masaya lang ako at pagaling ka na. This is my theory, Dr. Morgan. Dahil sa pag-exert ni Lenlen ng excessive mind power dun sa pagpigil ng pagsabog ng giant crystal ball, nilagnat siya. Kumbaga sa ordinaryong tao, kinumbulsyon. And therefore, inadvertently, napagalaw niya lahat ng tinititigan niya. Sa itsura ni Lenlen, I'm positive what happened last night was beyond her control. Well, just in case, pagka humupa na ang fever ni Lenlen, I expect you to return her to her glass chamber. Ayoko nagkakalat ng ganyan-ganyan lang ang batang yan dito. You understand? By the way, Dr. Senya, may I remind you, hindi mo anak si Lenlen. Matagal nang patay ang anak mo, kaya huwag mo na maibaling sa batang naudlot mong pagiging ina. Ikaw ba yung babae yung kaya pakapag-iyak sa tatak gabi? Dali, dali, dali! Tara, bilis, dito tayo. Interview na si Valentina. 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 Valentina, pa-interview. Hanggang dito ba naman? Anong masasabi mo sa mga makalat na litrato mo sa cellphone? Ikaw ba yung babae na kaya nag-iyak sa tatak gabi? Anong ginagawa mo sa kalsada? Ano tinatakasan mo? Bakit ka nakayapak? Ma'am, saan po kayo galing na tumiiyak ang itsura niyo sa Okay, litrato? okay. Ito masasabi ko. So petty. Okay? Hindi ko papatulan ng katsipang ganyan.
Kung gagawa lang din ako ng issue, hindi naman yung mawawalan ako ng poise, di ba? So, dinidinay mong ikaw ang babaeng nakuna ng litrato? It's not as if I'm some newbie desperate to get attention, okay? Hindi ugali ni Valentina ang magdi-display sa kalsada na nag-iiyak at nakapaa. Ang cheap. Isa na lang! Lola? Alam ko na. Alam ko na ang namamagitan sa inyong dalawa ni Efren. Narinig ko na kasi lahat ng gusto mong sabihin sa akin. Alam ko na yung lahat ng gusto mong ulitin. Oo. Ako yung napili. Ako yung inaasahan ng mga tao. Ako yung naatasan. Hindi na ako makikipagtalo sa inyo sa ganung punto. Pero Lola, kasi kailangan ako ni Efren ngayon. Lola, gusto ko na magpakatotoo sa sarili ko. Sa tinitibok ng puso. Ano ang tinutumbok mo, Narda? Ha? Ano nangyari? Bigay mo sa akin yan, kapatid. Kailan ka? Kaibigan, anong pangalan mo? Ako si Darna. Naku, ano ka ba naman? Nakikipagkilala ka pa. Kunin mo na yung itak. Bilisan mo. Maaari kitang tulungan. Hindi ko kinatulong mo! Hindi ako baliw, di ba? Hindi ako baliw! O sige, hindi mo nga kailangan ng tulong ko. ka lang. Pero kasi kailangan ko yung itak na hawak mo eh. Pwede mo ba sa akin ibigay yan? Huwag mo na kausapin yan. Tadya ka mo na. Suntukin mo na yan. Lawan ko to eh! Akin to! Akin to, di ba? Sige na, ibigay mo na sa akin yan. Dahan-dahan mo lang sa akin iabot, ha? Ayaw ko, akin to eh. Sige na, ibigay mo na. Hindi ba matalas yan? Hindi ako baliw. Sige ka, baka mabitawan mo yan. Hindi ako Mataglag pa yan sa paa mo. Hindi ako Hindi ka na makakalakad. Gusto mo ba yun? Ibigay mo na sa akin yan. Hindi ako baliw, di ba? Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Sir, ano yung siya sasaktan? Makakasa po kayo, Darna. Kami kumana dito. Galing mo naman. Dahil na. Lenlen, dun sa nangyari nung isang gabi, Pasensya na po kayo, hindi ko lang po talaga mapigilan na gumalaw ang mga natitignan ko. naintindihan ko naman eh. Pero syempre, ayaw lang kitang masaktan. Doktora, pwede po bang humiling? Depende kung anong hihilingin mo. Pwede ko po bang makita ang lolo Nestor ko? Maganda. Maganda yung ginawa mo, Dana. Lola, hindi ko pa ho nasasagot yung tanong mo. Yung magpakatotoo ka sa sarili mo.
Ang ibig kong sabihin, ngayon gusto ko na magpakatotoo sa sarili ko. Pagsasabihin kong pagiging damna ko at ang pagmamahal ko kay Efren. Pagsasabayan mo? Kung hindi ko kayo papayag sa pasyon ko, wala na akong magagawa. Kung hindi ko kayo sang-ayon, kapag sabihin kong pagiging damna ko at ang pagmamahal ko kay Efren, siguro panahon na para isoli kong puting pato sa inyo. Sino naman isang to? Ano to? Pare. Iyan ang mga prinsesa ng mga epis. Hoy, hindi ka kagandahan para patuloy namin. Umalis ka dyan. Umalis ka! Ngayon gusto ko na magpakatotoo sa sarili ko. Pagsasabihin kong pagiging damna ko at ang pagmamahal ko kay Efren. Pagsasabayan mo? Kung di ko kayo sang-ayon, kapag sabihin kong pagiging damna ko at ang pagmamahal ko kay Efren, siguro panahon na para isoli ko ang puting pato sa inyo. Ayun, Iho, mag-juice ka. Thank you po. Si Narda hindi pa po nakakauwi. Ay, naku, wala siya rito. Nasa ospital. Binabantayan niya si Efren. Oh, bakit? Ano nangyari kay Efren? Ayos na. Mabuti-buti na siya. Pero siyempre, gusto niya mangyari si Narda magbantay sa kanya. Bumalik ka na lamang din ha? Meron ka ba ipabibilin sa akin? Sabihin ko sa kanya. Oh, wala po. Sige, Diyos mo. alis na lang po ako. Sige. Ito, bumalik sa dati! Ate? Ate Olivia? Diyan! Bakit ang pinto, Ate Olivia? Wala. Sigurado kang okay ka lang dyan? Okay lang ako. Bakit mo ikinukulong ang lolo ni Lenlen? Hindi naman siya delikado Wala naman siyang kapangyarihan tulad ng apo niya. Paano kung magpumilit si Lenlen na makita ang lolo niya? Hindi ko siya mailalayo sa lolo niya panghabang buhay because he's her only family. You don't understand. Pinoprotektahan ko lang si Lolo Nestor. Para na rin yan sa kanyang kapakanan. Pinoprotektahan? What do you mean? Para sa ano? Excuse me, Dr. Morgan. Handa na po ang mga kamiting ninyo. Tama si Mama. Isang ordinaryong tao ng sinarga. Pero bakit ang hirap-hirap niyang patayin? Valentina, pupunta-punta ka rito para magdala ng walang kakwenta-kwentang bagay. Hindi walang kakwenta-kwentang bagay si Efren. Walang kinalaman niya sa misyon natin. Walang kinalaman ng taong yan sa misyon ng laing anumal ka. Pero isang bigwas mo lang mapapatay mong nandang yun. Huwag ka mapilit, Valentina. Wala akong oras sa nardang yan! Esperango, tulungan mo ko. Higupin mo ang kaluluwa ni Nanda. Wala akong pakialam sa mortal na sinasabi. Mula sa kanyang pasala ko di ba ito? Baka pwede pa siyang pagmumulan ng pansin. Kung di ko kayo sang-ayon, pagsabihin kong pagiging damna ko at ang pagmamahal ko kay Efren,
Siguro panahon na para isoli kong puting pato sa inyo.